Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa at ako po ay talaga namang excited once again na makasama ka ngayong araw na ito. Of course, ito po yan sa ating programa na kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong at meron tayong mga tanong sa ating mga buhay at yan po ay sasagutin sa ating mismo ng salita na ating Panginoon. Of course, ito po ay nagaganap every Tuesday night at 7:30 at ngayon po ay ganap ng oras na ba eksakto? Pasado alas 7 na po ng gabi. It's 7:41 to be exact. At nagpapasalamat po tayo sa mga awiting ating napakinggan. Of course, the first one was Minamahal Ka ng Panginoon. Tama ba? Hindi. Kapayapaan. Yung ating awiting kanina. And yan po ay sinundan ng Sandigan mula sa Papuri 24. Nagatid sa atin sa oras na 41 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi at ako po ang inyong kaibigan na makakasama ngayon hanggang mamaya and my name is Laverne Ducot. Sa ngalan po na aking buong pamilya, kami po ay nagpapasalamat dahil once again we're able to join me at pinapangako po sa inyo sa biyaya ng Panginoon tayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan. And of course, sa ating pong pagpapatuloy, gusto ko muna batiin ng happy birthday tonight o today, ngayon pong Enero 20. 2020, tama ba yan? 26, 2026. Si Sister Marie Balestero. Happy birthday, Sister Marie. At dalangin ko na patuloy mo maranasan ang nananaga ng kalusugan sa iyong katawan. And of course, advance happy birthday on Thursday kay Tita Dora Sonza. Yan, happy birthday, Tita. Bagaman ikaw ay matagal na naming hindi na nasisilayan ang iyong kagandahan. We miss you sa church. But of course, mula po sa inyong mga kapatiran sa SGC, we are of course missing you. At muli po, happy birthday po sa inyo. Advance happy birthday. And speaking of Thursday, gusto ko pong ipag-invite po sa inyo ang ating gawain sa oras na alas 6 ng gabi. O pwedeng mas maaga pa po ay samahan po kami at tayo pa magkakaroon ng intimate fellowship. Yan po ang tawag namin ay Sonship Fellowship, na kung saan ay magkakaroon po tayo ng mas malalimang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pwede tayong magtanungan and of course fellowship. Pwede rin po kayo magkape. Sagot na po namin ng kape. Just join us and punta po kayo sa aming church sa Unit 114 Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Nasa ground floor po tayo, Unit 114E. Tia Maria Sarao Building, sa may PhilAm po ito, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Yan, at tuwing alas 6, pero nandun po kami alas 5 pa lang. You may join us early para mas makarami po tayo at pag-usapan natin ang nananaga ng salita ng Panginoon. Paano ba? Yun pa, gusto ko pa pong ipag-imbita at gusto nating ipaalam po sa marami sa ating mga kaibigan na lalo tigit sa panahon po ngayon, mas napapanahon po talaga na tayo po ay mag-aral pa ng salita ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Jesus, tayo po ay maging handa in season and out of season. So maganda pong pagkakataon na tayo po ay magsama-sama. Amen and amen. So sa mga nagsiselebrate po ng kanilang birthday, happy birthday. And of course, on Feb 2, gusto ko na rin batiin happy birthday, advance happy birthday. Ang akin pong pinakamamahal at paboritong sister, dahil nag-iisa lang po siya, si Ate Hasmin. Happy birthday, te. Ang tawagan namin, Tol. Happy birthday, Tol. And wishing you good health. And of course, ang nananaga ng biyaya at kapayapaan sa iyong buhay. At mula dito sa bahay, kami ay naghihintay lang kung anong balakin mo. Bahala ka na. At sa mga nagbe-birthday ay masaya po kaming talagang bumabati at masaya kami na ito po ay ating ipinagmamapuri sa Panginoon dahil ipinagmamapuri sa mundo dahil ito po ay nagbibigay po ng kaluwalhatian sa Diyos. Isipin nyo, tayo po ay dinagdagan ng taon. Di ba biyaya po iyon? Kaya salamat sa Panginoon. So sa lahat po na nagbe-birthday, happy birthday. And today or tonight, napakaganda po na ating pag-uusapan dahil I believe sa din napapanahon, ito po ay may kinalaman sa ating buhay, kalusugan, at alamin natin ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos. But before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto mo nang batiin ang ating mga kapatiran sa Taytay Gospel of Grace and Truth Christian Church, si Brother Alan
Laksina Cirujano, magandang gabi po sa inyo. Kanyang minamahal na si Ate Andeng. Happy Tuesday night po sa inyo. Thank you for joining me tonight. And of course, binabati rin natin si Ate Edna Magalong, sila Brother Jomar. Alam ko nasa Qatar siya ngayon. And speaking of Qatar, I would like to personally thank sila Sister Maylene at si Brother Roy. Maraming salamat po for your friendship and partnership with our ministry. At kami po, we've been given the opportunity na makita po sila at maka-fellowship po sila. Once again, last Friday afternoon hanggang gabi magkasama kami at kami po pinaunlakan na sila po ay dumalaw po dito sa aming tahanan. So Sister Maylene and Brother Roy na alam kong nanonood sa ngayon, maraming salamat po once again sa inyong partnership at sa inyong friendship. Kasi after more than a year and a day, actually to be exact, kaya more than nasabi ko, a year and a day, last January 15, 2025, nung kami huli nagkita. And then, January 16, 2026, nagkita na naman kami after a year. At talagang hindi po nagbabago yung kanilang pagkaibigan po sa amin. At maraming salamat indeed. Ito po ay aming pinapahalagahan. Maraming salamat sa inyo. Once again, Sister Maylene and Brother Roy Maggalia. Yan. Maraming salamat. Binabati ko rin ang kanilang mga anak. And of course, binabati natin nanonood ngayon sila Ate Angelica Joyce Kalayag, ang butihing girlfriend ni Ate tuloy, ni Kuya Natnat Peralta. Of course, kasama rin natin nanonood si Sister Lai na miss namin talaga nung Sunday at muli nakita tayo nung Sunday. Sister Lai Miranda Villanueva, hello Sister Lai. And of course si Raquel Belo Gomez, magandang gabi rin po sa inyo. From Nebac Church po. Uy, mula pa sa Nueva Ecija, kung hindi nagkakamali, no? Kay Pastor Vigan, kay Bishop Vigan, maraming salamat po for joining me tonight. And of course, kay Ate Jackie and Kuya Makoy Alcantara, magandang gabi po sa inyo. At of course, binabati rin natin sila Sister Lori Amistad, blessed evening po sa lahat, sabi niya. At kay Sister France Lee Diego, good evening po sa lahat, sabi niya. And nakita ko kanina si Brother Fidel Gabiola, and of course si Ate Chi na nakatutok ngayon via TikTok. Kuya, no? TikTok. Kasama ko si Kuya Aves, nasa gilid ko siya eh. So sa labas naman, naririnig nyo yung aming bunso na nagmimiyaw, si Orange. Yan. Ang ingay, ano? At salamat din kay Sister Marinel Portelo Flores, ang mami ni Kuya Jetro. Yan, maraming salamat po for joining me tonight. Dito rin si Sister Rosemary Casoco. Hello, Sister Rosemary. And Sister Huling Mascarinhas, good evening po. At binabati rin natin si Ate Amiel, of course. Ate Amiel, kumusta ka na? Yan, long time no see. Parang tagal natin din nagkita, no, Ate Amiel? At I'm hoping kasama natin si Teacher Nelly tonight. Magandang gabi po. And maraming salamat kay Sister Gigi Cristobal Mendoza. Maraming salamat, Sister. Talagang paborito. Hindi lang ako, buong pamilya namin. Thank you dahil napakayaman ito sa collagen. Salamat ng marami sa iyo. Salamat din kila Ate Sally at Brother Joel na lagi natin nakakasama every Sunday. And Sister Dang Mascarinhas, magandang gabi rin po sa inyo. Yun din, binabati natin ang ilan po sa ating mga kasama and paanyaya po sa mga napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan. Please, paki-share po yung ating broadcast kasi ito po ay napakagandang topic for tonight. May kinalaman sa ating kalusugan. Binabati rin natin, magandang gabi po kay Sister Mabel Anglisa. I believe siya po ay taga Cebu. And kay Pastor Ver Lawrence Cuevas, binabati natin. Maraming salamat and belated happy birthday, bro. Last January 14. Pares pala sila ng birthday ni Brother Makoy. And Linlen Makaraig, magandang gabi po sa inyo, taga Batangas, si Ate Linlen Makaraig. And si Ate Beth Regine ay alam kong nasa Dubai ba si Ate Beth o Qatar. Maraming salamat for joining me tonight. Bagaman alam kong hindi tayo parehas ng time zone, pero thank you for being able to join me tonight. And yun nga, miss ko na kayo. Si Ate Amiel. At maraming salamat. And alam niyo po, napakaganda po natin pag-uusapan because ito po may kinalaman
sa ating buhay at pamumuhay at sa ating kalusugan. Dahil nito mga huling panahon, hindi naman huling panahon, ilang mga araw po ay ako yung nakakapanood ng ilan sa mga preaching. At actually last year palagian pong sinasabi ng mga kapatid natin sa Panginoon, mga kapwa natin mananampalataya, na ang sakit daw po ay nagmumula din sa Diyos. So ito po ay alamin natin. Of course, dito po yan, pag-uusapan natin at pagyayamanin natin ating talakayan. Of course, sa inyong Bible Study Online, dito lang yan sa At nagbabalik tayo, of course, dito po yan sa inyong programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And ang ating pong pag-uusapan tonight, gaya po na aking promise, ay may kinalaman sa ating kalusugan. Sino dito ang talaga namang napaka maingat sa kanilang kalusugan? Kung iniingatan nyo po at kayo po ay talagang binibigyan ng kahalagaan ng inyong kalusugan, lalo tigit ang ating Panginoon Diyos, dahil siya po ay bilang ating Ama, siya ay sobrang nagmamahal po sa atin. At dahil mahal na mahal tayo ng Diyos at ayaw niya po tayong nagkakasakit o mapahiga o ika nga ay maratay sa banig ng karamdaman, meron po siyang ginawang kamangha-mangha doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan ay minarapat niya na ilaan ang kanyang bugtong na anak. At kung ano po yung mga nangyari sa krus ng Kalbaryo, yun po yung pagyayamanin natin sa gabing ito sa ating pag-aaral. And of course, sa atin pong mga pag-uusapan ay aalamin natin, mga kapatid, ang atin pong katanungan for tonight. So kung kayo po ay ready na sa ating katanungan, please give us your answers tonight sa ating question ito. Does God discipline His children with sicknesses and diseases? Does God discipline His children with sicknesses and diseases? Nilagyan ko po ito ng katanungan sa Tagalog. Pwede nating sabihin na ganito, nagbibigay ba ang Diyos ng sakit para ang tao ay kanyang maituwid at sa kanya ay lumapit at mapalapit? Uy, magandang tanong yan. Ulitin ko sa Tagalog. Nagbibigay ba ang Diyos ng sakit para ang tao ay kanyang maituwid at sa kanya ay lumapit at mapalapit? So, ibig sabihin ng konteksto na ating pinag-uusapan, nagmumula ba sa Diyos o pwede bang pagmulan ng sakit at karamdaman ng Diyos? Dahil meron siyang pakay na ang tao ay bigyan ng leksyon at maituwid. And at the same time, para sa kanya rin po ay lumapit at mapalapit. So, what do you think? Pakilagay po yung inyong mga tugon sa ating katanungan. At naniniwala po ako na ito po ay isang katanungan napakahalagang bigyan po natin ng tugon. Siguro, ang aking pong puso ay makover natin yung two questions na yon. Pero kung hindi man, ito po ay sa biyaya po ng Panginoon next Tuesday, ay masagot natin yung second question. But ang gusto ko pong talakayin natin tonight para mawala na po itong mga agam-agam na ito na pangkaraniwan ay dinanahaw yung ating kapayapaan at pag-asa sa buhay. Ito yung ating mga tatanungin. The first one is, nagmumula nga po ba sa ating Diyos ang mga sakit at karamdaman? At kung kakayanin po ng panahon, o kung hindi man, sasagutin natin ikalawang tanong next Tuesday. Ito nga po ba talaga ang kanyang pamamagitan para ang kanyang mga anak ay maituwid at nang sa kanya ay lalong mapalapit? So, nagbibigay ba ang Diyos? Ulitin natin para nagbibigay ba ang Diyos ng mga sakit para ang tao ay kanyang maituwid at the same time ay sa kanya lumapit at mapalapit? So yun ating question. Sa English, does God discipline His children with sicknesses and diseases? Yung iba nga sinasamaan pa ng mga calamities and even accidents. So, pangkaraniwan po, ang paniniwala po ng mga tao, basically ng mga tao, unbelievers, at nakakalungkot, including some Christians, talaga po nagbibigay po ang Diyos ng sakit sa mga tao upang tayo po ay kanyang turuan ng leksyon at maituwid. At mula sa mga balikong pamumuhay, tayo po ay magkaroon po ng pagbabago ng isip at sa kanya po ay lumapit. Siyempre sabi nila, pag may sakit ka na talagang lalapit ka na sa Diyos at kapag ikaw ay nasa banig na ng karamdaman, talaga namang lagi kang tatawag sa kanya. So ito ay pangkaraniwang pinapaniwalaan ng mga tao sa mundo, mga taong walang relasyon sa Panginoon. At sad to say, na even po ilan sa ating mga kapatiran, sana ilan lang, hindi lahat
Naniniwala po ako na ang katuroang ito, na naniniwala, katuroan referring to paniniwala ng karamihan po sa atin na nagbibigay po ng sakit ang Diyos, ay ito po ay ninanakawan tayo na ating pag-asa at pumapatay po sa ating mga pag-asa. At nagiging dahilan din po ito, hindi para mapalapit ang tao sa Diyos, kundi lalo pang lumayo sa Diyos. Isipin mo, kung ang Diyos po nagbibigay ng sakit, nakakatakot po yun. So sa katotohanan, ang sistema po ito ay nakabatay naman talaga sa lumang kasunduan ng kautusan. May tinatawag tayo na dapat po maintindihan natin bilang mga mananampalataya. Pero pong dalawang major covenants sa Biblia. Yung unang covenant sa context na ating pinag-usapan is the old law-keeping covenant. Well, basically, this old law-keeping covenant was exclusively and uniquely given para po sa mga Hudyo. At kung hindi po kayo Hudyo, hindi po ito nasasaklaw ang isang kagaya mo o sino mang hindi mga Hudyo. At yung ikalawang kasunduan naman na naitatag sa kamatayan ng ating Panginoon, ito po yung tinatawag nating the New Covenant of Pure Grace o bagong kasunduan ng purong biyaya. Pag sinabi natin purong biyaya, walang halo. Pero yung unang binanggit natin, the old law-keeping covenant, nakabase po ito sa pagsunod ng tao. It should be perfect obedience, I should say, to the law of Moses. Kapag kayo po ay nakasunod perfectly, it should be 100%. Hindi po pwedeng 99.5% o 99.9%. It should be 100% obedience. Sabi po ng Deuteronomy 11:27, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Pero kapag kayo po ay hindi nakasunod sa kautusan, you miss just one point according to James chapter 2 verse 10. Gaya po ng pinag-usapan natin last Tuesday night. Ito po ay may sumpa na mararanasan ang tao. Na sino bang nasasaklaw nitong lumang kasunduan na ito. So that's really not good news. So yung pong paniniwala na ang Diyos ay nagbibigay ng sakit at karamdaman kapag hindi po nakakasunod sa utos ang sino man, ay talaga po may kasamang kaparusahan. Ito po ay batay sa lumang kasunduan ng kautusan. At ito po ay mababasa natin mismo sa Biblia. It's found in Leviticus chapter 26 verse 28 at nagbigay po ako ng dalawang version. Basahin muna natin yung New King James Version. Then also, I will walk contrary to you in fury, and even I, will chastise you 7 times for your sins. So that's Leviticus 26 verse 28. Basahin natin sa isa pang version, sa Amplified. Then I will act with hostility against you in wrath, and I also will punish you 7 times for your sins. So this is really no good news. Pero ang good news, ito na, maganda pag-usapan natin ng good news. Bilang mga mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, child of God, I've got good news for you. Because bilang mga nananampalataya na kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, believe this and please be conscious that you are no longer under the old law-keeping covenant. Tayo po, kung nananampalataya tayo kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin, sa kanyang kamatayan po kasi naitatag yung tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya or the new covenant of pure grace. So this was once again established upon the death of Christ on the cross. Hindi po ito na-establish upon the birth of Jesus, but it was established once again upon the death of Christ on the cross. So ibig sabihin, dahil po sa dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, winakasan na po ang lumang kasunduan na kung saan ang lumang kasunduan ng kautusan ay nakabatay po ang pagpapala at sumpa ng Diyos sa pagsunod ng tao sa kautusan ng Diyos. Pag nakasunod ka, you will be blessed perfectly. Pero if you miss just one, according to James chapter 2 verse 10, you will be guilty of all. Hindi po magandang balita ayon. Pero praise God, upon the death of Christ on the cross, naitatag na po itong bagong kasunduan. At ito pong bagong kasunduan na ito is now based on Jesus' perfect performance and obedience to His Father on the cross. So tayo po today ay perfectly blessed, greatly blessed and highly favored, not because of our performance. Hindi dahil sa kayo po ay nakakasunod sa kautusan ng Diyos. Actually, yung kautusan po ng Diyos, according to Hebrews 8 verse 13, ay ito po'y pasuna
Hindi ko lang nailagay sa screen pero pwede niyo pong balikan yan. Paso na ibig sabihin ay obsolete na. Kaya hindi na po yun talaga pwedeng balik-balikan yung lumang kasunduan ng kautusan. But today, because of what Jesus has done on the cross, you are perfectly blessed, highly favored. Sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God are yes in Him, and in Him, amen, to the glory of God through us. Kaya po tayo, lahat ng mga blessings from Genesis to Revelation, it belongs to you, child of God. Kaya nga po itong New Covenant of Pure Grace, ang tawag po dito ng Biblia, gospel. Ano ba yung gospel? Sa wikang Griego, euangelion. Ano yung euangelion, Pastor? Good tidings. Ano ba yung good tidings? Good news sa Tagalog, mabuting balita. At wala pong masamang balita sa mabuting balita. Amen. So tayo po bilang mga mananampalataya, inanggap mo ang ating Panginoon Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. You are no longer under the old law-keeping covenant, but upon the death of Christ on the cross, you are under the new covenant of pure grace. Amen. At wala na pong nakalaan sa atin na anumang punishment. Romans 8 verse 1, sabi na Amplified Version. There is therefore now no condemnation, naka-amplify, no guilty verdict, no punishment to those who are in Christ Jesus. So if you are now in Christ Jesus, no more punishment. Ay talaga kung direkta akong sinasabi to because this is the truth. Now, bakit po tayo blessed today? Now, let me give you this verse found in Isaiah chapter 53 verse 4. Surely, have you noticed, umpisa pa lang nung talata, surely, meron pong ginawa ang Messiah. Kasi dito, it's a prophetic chapter yung Isaiah 53 na kung saan tumutukoy sa mga pagdurusa ng Messiah. Surely, yung he dito refers to Jesus the Messiah. He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. Napakaganda po ng talatang ito. Amen. At tuloy natin sa verse 5 para tuloy-tuloy tayo. Sige, papakita ko sa inyo yung yung verse 5 at basahin natin. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon, of course, Him, the Messiah, and by His stripes we are healed. Praise the Lord. Amen. So, ang ganda po dito, no? Have you noticed sa verse 5, it says, bakit po wala nang gera sa pagitan po natin at saka ng Diyos? Because, ito po yung part ng good news. Because, sabi dito, the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Amen and amen. So talagang we are so blessed because ang ganda po at napakakamangha-mangha ng ginawa ng Diyos dito sa Isaiah 53. Ito po ay prophetic chapter na kung saan ay naisakatuparan na po 2,000 years ago. Amen. So balikan na po natin ang ating katanungan for today. But before that, tuloy muna natin to. Tingnan ko lang para maganda po ito. Lumipat na ba ako sa verse 5? Yes. So let's go back to our question at sagutin natin ito. Does God discipline His children with sicknesses and diseases? Nagbibigay po ba talaga ang Diyos ng sakit para ang tao po ay maituwid at the same time ay sa Kanya ay lumapit at sa Kanya rin po ay mapalapit? So maganda pong tanong ito at alam nyo ang mabuting balita dahil po dito sa ating programa ay binibigay po natin mga solusyon, mga mabuting balita para pawiin po ang anumang mga takot na inilalaan sa inyo ng inyong mga napapakinggan. I remember, sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, this is also good news. For God has not given us a spirit of fear but of power sa ating mind, of love sa ating emotion, and of a sound mind sa ating disposition, sa ating mga pagpapasya. So anything na napapakinggan nyo po at sinasabi nilang gospel yung kanilang pinipreach, pero after hearing that message, nagbibigay po ng takot sa inyo. Hindi po galing sa Diyos yan. That is not the gospel. Because, once again, church, at mga kaibigan, mga kababayan, sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. So, ibig sabihin, pag napakinggan mo Ebanghelyo, nagbibigay po ito ng kapangyarihan sa inyong isipan. Wow! Nagbibigay ng pagmamahal sa inyong mga puso. Wow na naman. At nagbibigay po ito ng maayos na disposisyon o pagpapasya sa inyong mga kalooban. Yun po ibig sabihin ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. So, alamin natin
Na nagbibigay ba talaga ng sakit ang Diyos para ang tao po, ito yung pamamagitan niya para ang tao, ang kanyang mga anak ay kanyang maituwid? Yun yung talagang question natin for tonight. Hindi ko alam kung mako-cover ko po yung second part na at ginagamit din po ng Diyos ang mga sakit para ang tao ay sa kanya lumapit nang sa gayon ay sa kanya rin po ay mapalapit. Well, doon po sa krus ng Kalbaryo, alam niyo sa totoo lang, ibinuhos po at ibinunto ng lahat ng Diyos sa katawan na ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Now, the question is, bakit po kaya ibinunton ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan sa katawan ng kanyang bugtong na anak? Well, una sa lahat, ang Diyos po bilang banal na Diyos, kinamumuhian po niya at kinasusuklaman po niya ng sadya at tuwiran ang kasalanan. At dahil galit na galit po siya sa kasalanan, minabuti po niyang ito po ay once and for all, ibunton sa katawan ng kanyang bugtong na anak na kung saan ito po ay kanyang pagdurusahan hanggang sa dumating sa kamatayan nang sa gayon makamit po natin ng ganap na katubusan at kaligtasan mula sa kasalanan. Kasi kapag nasa atin pa rin po ang kasalanan, ito po ang magbubulid sa atin sa walang hanggang kamatayan. Remember, sabi ng Biblia, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. So, because God is so in love with you, because God loves you so much, sabi ng John 3:16, for God so loved you that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Christ, in Jesus, will not perish, but will have everlasting life. Kasi ang kabayaran po sa ating kasalanan, dugo. Hindi po yung dugo natin, madumi ang dugo ng tao. Buti na lang, hindi po yung dugo natin ang ginamit na pambayad ng Diyos. Dahil una sa lahat, hindi po siya pwede at hindi siya karapat-dapat dahil madumi po ang dugo ng tao at ang kinailangan pong pambayad ay ang dugo ng kanyang bugtong na anak. And praise God, purihin po ang ating Panginoong Jesus. Ito po ay buong puso niyang ibinigay ang kanyang katawan bilang kung saan dito po binunto ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan para sa kanyang katawan ay pagdusahan at dito po maranasan ang punishment, ang kabayaran ng katupusan sa ating mga kasalanan. So nagdusa po ang Panginoon. Nagdusa siya sa kanyang katawan at tumantong po ito sa kanyang kamatayan. So once again, bakit po ito ginawaan ng Diyos na ibinuntun po niya ang kasalanan ng sanlibutan sa katawan ng kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo? Because God hates sin. Because He is holy. Amen. Sabi ng Psalm chapter 5 verse 4, dahil gaya po ng sinabi ko kanina, namumuhi po ang Diyos sa kasalanan. For you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. So kinamumuhian po niya ang kasalanan. Kaya po sa krus, inilaga po ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan sa katawan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo, na siya lang po ang magdurusa alang-alang sa atin kasi wala po tayong kakayahan. At sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, yun po ang pamamagitan ng Diyos para maranasan po natin tayo mga nagtiwala kay Kristo Jesus ng lubusang katubusan at ganap na kaligtasan mula po sa ating mga kasalanan. Kaya po meron na tayong pagkakataon talaga at praise God, purihin talaga ang Panginoon. Talagang mapapahaleluya ka. Kung sakasakali pong hindi pa mag-rapture at kayo po ay umuwi na sa piling ng Panginoon, and definitely kung kayo po ay nanampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, definitely you are heaven-bound. At kung sakali naman po na tayo po ay abutan ng rapture sa ating kapanahunan, definitely you are rapture ready. Kaya makita-kita po tayo doon. Amen and amen. Now, so, malinaw po dito, sabi ng Isaiah 53:5, ay pinagbayaran na po ng Messiah, the Anointed One. Of course, that was Jesus on the cross. Nangyari na po ito 2,000 years ago. Yung ating mga kasalanan ay pinagdusahan niya, tumantong pa sa kamatayan bilang katubusan sa ating mga kasalanan at makamit natin ang lubusan at ganap na kaligtasan. Pero I've got good news for you. Hindi lamang po natatapos na inangkin po na ating Panginoong Hesukristo ang ating mga kasalanan. Well, lahat po naman nanampalataya alam po ito, pero meron akong magandang kapahayagan sa inyo tonight. Found in Isaiah 53 verse 4 naman. So verse 5, pinatunayan na po na lahat ng ating mga kasalanan inangkin ng Panginoon. At tayo po, uulitin ko lahat ng nanampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, talaga pong
ipinagkaloob na sa atin bilang biyaya. Pag sinabing biyaya, wala tayong iniambag. Ito po ay pinapaniwalaan lang at tinatanggap. Ang kaloob na katubusan at kaligtasan. But wait, there's more. I've got good news pa sa inyo dahil hindi lamang po ang kasalanan ang kanyang winakasan. Hindi lamang po ang kasalanan ang winakasan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Meron pa siyang kamanghamanghang ginawa. Pero ito pong bagay na ito ay tila hindi po matanggap ng maraming mananampalataya. But this is part of the finished work of Christ on the cross. Now, let's go back sa Isaiah 53 verse 4. At kung atin pong susuriin at malalimang alamin na maya makapahayagan ng talatang ito, gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kasalanan ang ibinunto na ating amang Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesus doon sa krus, kundi maging lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Yes, ulitin ko po this is the gospel. Napakahusay po at napakatalino na ating Diyos. At ito naman po ay buong pusong tinanggap ng Panginoon. Siguro sabi na ating Panginoong Diyos, nandyan na rin ang aking bugtong na anak. Talagang matindi at masidhing kaganapan na aking gagawin para sa iyo aking minamahal na anak. Amen. So let's go back to Isaiah 53 verse 4 this time. Kasi kanina nasa verse 5 tayo. Let me give you this verse. Surely, once again tingnan niyo po itong talatang ito pinapasimulan sa salitang surely. Sa Tagalog, ano ibig sabihin ng surely? Tiyak, nakatitiyak at makatitiyak tayo. He has borne our griefs and carried our sorrows. So talaga pong ito po ay pinasan niya. Sabi ng talata, He, the Messiah, referring to Jesus, has borne our griefs and carried our sorrows. Now, alamin natin, ito pong word na griefs, ang primary meaning po dito talaga, in Hebrew, ay sickness and disease. Bagaman, yung pong word na griefs ay talagang, ito rin po sa Hebrew ay koli. Pero would you believe that ito pong koli, ang ibig sabihin nito, ay sickness and disease. Pero ito rin po ay griefs. Pero yung word na griefs ay secondary meaning lang. Ngayon, sabi po ng mga theologians, hindi nila matanggap talaga para to be safe. Nilagay na lang po nila yung griefs. Pero sa totoo lang, in the original Hebrew, yung word dito na grief ay sickness or disease. At mamaya po ibibigay ko sa inyo ilan pang mga versions ng Biblia, Complete Hebrew Bible. Marami pa, bibigay ko sa inyo ang literal translations, alamin natin, na nagkakaisa po sila na talaga yung word dito na grief. Hindi dapat grief. It should be sickness or disease. Because in Hebrew, this is koli. So once again, balikan natin po itong Isaiah 53 verse 4a. Surely, the Messiah has borne our griefs, or that's sickness and disease. At ito po ay sinasang-ayunan ng Deuteronomy 7 verse 15. And the Lord will take away from you all sickness. And the word sickness here, in Hebrew, it's koli. Sickness and disease. So malinaw mga kapatid na sa krus ng Kalbaryo, bakit po good news ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Talaga pong hindi lang kasalanan ang kanyang winakasan sa mga taong nanampalataya sa kanyang bugtong na anak at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, maging ang ating mga sakit at karamdaman. Amen. So let's go back to Isaiah 53:4. Tingnan niyo po ito, yung susunod na bahagi. And carried our sorrows. Yung sorrows po dito, in Hebrew, it's makhob. Yung pong makhob, yung primary meaning niya ay pain. Of course, yung sorrow po ay makhob din, pero secondary meaning lang po ito. So, ibig sabihin, hindi lamang po ang inyong mga karamdaman, ang kinalinga o winakasan ng Diyos pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, maging ang ating mga karamdaman or pain. Amen and amen. So kung babasahin po natin itong talatang ito sa Complete Jewish Bible, ito po ang sinasabi. In fact, it was our diseases He bore, our pains from which He suffered, yet we regarded Him as punished, stricken, and afflicted by God. Sundan po natin.
This is a complete Jewish Bible. Sa isa pang version, which is HCSB. Yet He Himself bore our sicknesses and He carried our pains. Ang linaw mga kapatid. So once again, that's sa HCSB. Sa Young's Literal Translation naman, surely, ang ganda dito, nandun yung word na surely, our sicknesses He hath borne and our pains He had carried them. Amen and amen. So ang ganda pong paalala talaga ito na hindi ba nila nakita? Ulitin natin, papakita ko po mga kapatid. Sorry. Isaiah 53:4 sa Young Literal Translation, surely our sicknesses He hath borne, our pains He had carried them. So balikan ko lang yung HCSB. Yet He Himself bore our sicknesses and He carried our pains. At sa CJB, or Complete Jewish Bible, in fact, it was our diseases He bore, our pains from which He suffered. So malinaw po talaga na hindi lamang po yung ating mga kasalanan ang winakasan ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo bilang isinugong tagapagligtas o Mesaya ng kanyang bugtong na ng kanyang ama bilang kanyang bugtong na anak. Amen. At ito po ay sinasang-ayunan sa bagong tipan sa Matthew chapter 8 verse 17. At talaga pong yung pong Isaiah 53 verse 4 ay hindi po lang tumutukoy sa griefs and sorrow, but ito po ay tumutukoy sa sicknesses, diseases, and pain. Now, let me give you Matthew 8:17. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. So once again, si Matthew has taken this verse from Isaiah chapter 53 verse 4. So mga kapatid, ang linaw po nito. Talaga namang ipinapaalam po sa atin ang kamangha-manghang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Now, tingnan po natin bakit po kaya inilagay ng Diyos sa katawan ng kanyang anak na si Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan? Kanina po, tinalaki natin sa verse 5 at pinatotohanan po ito kung bakit po niya inilagay ang ating kasalanan, ang kasalanan na sanlibutan sa katawan ng kanyang bugtong na anak para dun po parusahan ng Diyos ang ating mga kasalanan. At ito po ay pagdusahan ng Panginoong Jesus na humantong sa kanyang kamatayan para sa katubusan ating mga kasalanan. Now, bakit niya ginawa ayon? Ba't ginawa po ng Ama? Dahil siya po ay nasusuklam, nagagalit at namumuhi sa kasalanan. Now, ang tanong, ikalawa, kung namumuhi siya sa kasalanan, saan niya ito winakasan? Sa katawan ng ating Panginoon. Pinagdusahan po ito na humantong nga sa kamatayan. Bakit? Kasi po ayaw po ng Diyos ng kasalanan, banal po siya. Kung gayon, bakit po inilagay din ng Diyos sa katawan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo ang ating mga koli, sickness, disease, and makob, yung ating mga karamdaman? Bakit? Kasi po, kung gaano po siya kagalit o gaano po niya kinasusuklaman at sa kanyang pananaw ay karumal-dumal ang kasalanan na inilagay niya sa katawan ng kanyang bugtong na anak, at gayon din po kapwa niya nilagay ang ating mga karamdaman, koli, at sakit or pain, ibig sabihin, namumuhi din po ang Diyos sa mga sakit at karamdaman. Now, kung namumuhi siya sa mga sakit at karamdaman, kaya niya inilagay sa katawan ng kanyang bugtong na anak, ang tanong, bakit niya ibibigay pa sa kanyang mga anak ang mga sakit at karamdaman para ikaw ay maituwid? It doesn't make sense. Isipin mo yung kinamumuhian mo, ibibigay mo bigla sa iyong mga anak. It doesn't make sense. Kaya nga po niya winakasan nyo sa katawan ng kanyang bugtong na anak na humantong sa kamatayan ng ating Panginoon Hesukristo dahil kung paano po niya kinamumuhian at kinasusuklaman ng kasalanan, gayon din po para sa kanya. Hindi niya din po gusto at galit po siya sa sakit at karamdaman. Bakit niya ibibigay pa sa mga tao, lalo tigit sa kanyang mga anak, bakit niya ibibigay ang mga sakit at karamdaman kung ito po ay kanyang kinamumuhian? And as a matter of fact, ito po ay winakasan na sa katawan ng ating Panginoon because at the cross, Jesus said, it is finished. Kasama niya pong tilipol, kasama ang mga sakit at karamdaman. Amen and amen. So mga kapatid, bakit nga bibigyan ng Panginoon ng
karamdaman at sakit. Kung kinamumuhian rin po niya ang mga ito, samantalang yung lahat ng mga sakit at karamdaman ng tao ay ibinunto na sa katawan ng kanyang bugtong na anak. At kapalit po nito ay lubusang kagalingan at ganap na kalusugan sa mga taong naniniwala. Pero kung hindi po kayo naniniwala, hindi po ito pipilit ng Diyos sa inyo. But I believe with all my heart. Ito po mga miracle na ito, mga himalang ito will only happen to those Christians who will believe. So I'm telling you, this is the gospel. Kaya nga po napakaganda po ng mabuting balita ng Ebanghelyo na kailangan po nating ipagsigawan sa maraming tao. Kaya ako po ginagawa itong ating Bible study every Tuesday. At alam niyo po sa totoo lang, hindi na po kailangan pang gumawa ng iba pang pamamaraan ng Diyos. Gaya ng pagbibigay ng sakit para ang tao po'y maituwid at nang sa gayon ng tao po ay lumapit at mapalapit sa Kanya. Kasi naniniwala po ko na sapat na po ang mga tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para ang tao po ay lumapit at mapalapit sa Kanya. At ang Ebanghelyo din po ang siya magtutuwid sa atin mula sa ating mga maling paniniwala. So hindi na kailangan pang palitan ng Diyos ang mabuting at tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At siya naman ay gagawa pa ng iba pang pamamaraan dahil sa kanya bang estimasyon mukhang hindi yata naging effective yung mga tinapos na gawa ng kanyang bugtong na anak. And that's why sasabihin niya, gumawa kaya ako ng paraan, iba pang paraan na magbigay naman kaya ako ng sakit sa mga tao para sila ay aking maituwid at sila ay lumapit at mapalapit sa akin. It doesn't make sense. Hindi na po kailangan yun. Sapat na po ang kanyang bugtong na anak at ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay mapalapit at lumapit sa Kanya. Amen and amen. So, tayo po ay nasa huling bahagi na ating programa. So once again, let's go to Isaiah 53, verse 4. Kung babasahin po natin ito sa kabuuan. Let me give you this verse bago tayo tumungo sa ating pagbabalik sa ating question for tonight. Surely, ang ganda ng word na yun, surely He has borne our griefs. That's Koli, sickness, disease, and carried our sorrows. Makob, that's pain. Amen and amen. So mga kapatid, let's go back to our question. At maganda yung ating solution for tonight. So to answer the question, and this is our question, does God discipline His children with sicknesses and diseases? Well, the answer is definitely not. Hindi po niya gagamitin yon dahil kinamumuhian nga po niya ang sakit at karamdaman, bakit niya gagamitin pa sa kanyang mga anak? Ito yung ating solution for tonight. Just as God hates sin, He also hates sicknesses and diseases, having laid both upon Jesus' body on the cross of Calvary. Ulitin natin. Just as God hates sin, He also hates sicknesses and diseases, having laid both upon Jesus' body on the cross of Calvary. Meron tayong Tagalog nito para mas masarap po nating himaymayin. Kung gaano nasusuklam ang Diyos sa kasalanan, ay gayon din siya nasusuklam sa mga sakit at karamdaman dahil kapwa niya ito inilagay sa katawan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ulitin po natin. Kung gaano nasusuklam ang Diyos sa kasalanan, ay gayon din siya nasusuklam sa mga sakit at karamdaman dahil kapwa niya ito inilagay sa katawan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, kung bakit niya po ito inilagay sa katawan ng ating Panginoon Hesukristo para doon po once and for all ay pagdusahan ng ating Panginoon at humantong sa kanyang kamatayan. Nang sa ganun, wakasan na rin po niya ito at maranasan ng mga taong naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon Hesukristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag po dito ay divine exchange. Inangkin po ng ating Panginoon ang mga bagay na hindi magaganda which He did not deserve, so that we might receive all the good things in life which we do not deserve. At ang tawag po dito ay undeserved favor. Grace, kumbaga, biyaya. Hindi tayo karapat-dapat, pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos at mahal na mahal tayo ng ating Panginoon Hesukristo, malaya po niyang ibinigay ang kanyang sarili bilang haing buhay, alang-alang sa ating katubusan at ganap na kaligtasan. Hindi po ba napakabuti ng ating Panginoon? And that's why, ang maganda po nangyari sa krus, tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan, and by faith, tayo rin po ay pinagaling sa ating mga sakit at karamdaman. Let me give you 1 Peter chapter 2, verse 24. Who Himself
That's Jesus, our Lord, bore our sins in His own body on that tree. That, ito yung reason, we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Amen and amen. By whose stripes you were healed. Amen. At ito po ay sinasang-ayunan po ng 1 Peter chapter 2 verse 24, ang Isaiah 53 verse 4, by whose stripes we are healed. Amen. Pansinin niyo po no sa Isaiah 53 verse 4 since ito po ay prophetic verse, by His stripes you are healed. Pagdating sa 1 Peter chapter 2 verse 24, naging past tense na, by whose stripes you were healed. Dahil tapos na po yun eh. So once again, ito po ay mangyayari sa mga nananampalataya. So church, mga kapatid, since kayo po ay mananampalataya na, please choose to believe. Kasi ang scope po ng mabuting balita ay mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po siya nagtapos sa kasalanan. Sinama niya rin po at pinagdusahan niya hanggang kamatayan. At inangkin niya lahat ng ating mga karamdaman at sakit. Ang ating mga koli, sicknesses, diseases at makob, yung ating mga karamdaman, pains doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Amen and amen. So, ito po ay isang bagay na dapat nating papurihan ng Diyos. At ngayon pong gabing ito, gusto kong samantalahin, mga kapatid at mga kababayan. Kung kayo po ay wala pa pong relasyon sa Panginoon at gusto niyo pong tanggapin ang magandang paanyaya ng Diyos sa inyo, I would like to pray for you. And sabi po ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. All you have to do, buksan po natin yung ating mga labi, because this is how the spirit of faith operates. Buksan natin ating mga labi. That's in agreement with the Word of God. At sabi po ng Romans 10 verse 9, buksan ating mga puso at paniwalaan na hindi pa nanatiling patay ang ating Panginoong Hesukristo dahil makalipas po ng 3 araw, His Father raised Him from the dead. At sa pamagitan po nito, tayo po ay maliligtas. Pwede po ba yan? So please, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, maraming salamat po dahil sa inyong pag-ibig at pagmamahal ay kinalinga mo ang isang tulad ko. Iniligtas mo sa pamagitan ng iyong pag-ibig at pagmamahal. At simula po sa gabing ito, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Salamat po na ang kasalanan ko ay winakasan mo na. At salamat din po, kabilang din sa inyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, winakasan na rin ang aking mga karamdaman at sakit, ang aking mga kahuli at ang aking makov, according to Isaiah 53 verse 4. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. At ako ngayon nananampalataya sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, aking Ama, itinuturing mo ng matuwid sa iyong harapan. Salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan at ang aking pangalan na nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan, binuksan ang inyong mga labi at binuksan ang inyong mga puso, pinaniwalaan na ang ating Panginoon Hesukristo ay nabuhay mula sa kamatayan. Welcome to the family of God. And I pray that every Tuesday night, you would join me sa ating mga pag-uusap at pag-aaral. And of course, I would like to pray for you kung kayo po ay may mga karamdaman sa oras na ito. Paniwalaan po natin. Because alam niyo po ang pananampalataya, sabi po ng Biblia, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Ay pangkaraniwan, ito pong message na ito ay hindi natin napapakinggan. Akala lang natin na ang ginawan po ng paraan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo ay winakasan ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Pero hindi natin kasi pangkaraniwan napapakinggan. Kasama pala sa ginawa ng paraan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak ay inangkin din po niya sa krus ng Kalbaryo ang ating mga karamdaman at sakit, yung ating mga koli, sickness, diseases, and pain, makov. At this is really good news. So I would like to pray for you at kung kayo po may mga sakit at karamdaman,
tingnan po natin na ang lahat ng inyong mga sakit at karamdaman from head to toe, lahat po ng iyan ay inangkin ng Panginoon sa kanyang katawan. And by His stripes, sabihin mo, I am healed. Amen. So I would like to pray for you at angkinin niyo pong katotohanan ito. Aba, aming Ama, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay patuloy mong pinagyayaman ang aming pananampalataya dahil amin pong napakinggan ang isang hindi pangkaraniwang mensahe ng Ebanghelyo. Salamat po na hindi lamang po kami tinubos sa aming mga kasalanan sa pamagitan po ng mga tinapos sa gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kundi kasama rin po ang mga karamdaman at sakit ay binata na aming Panginoon Hesukristo. At ito po ay kanyang inangkin, pinagdusahan na humantong sa kanyang kamatayan para maangkin po namin ang lubusang kagalingan at ganap na kalusugan. Salamat, O Diyos, sa iyong nananaganang pag-ibig at pagmamahal. At salamat dahil sa iyong biyaya, minarapat mo na mangyari po ang lahat ng ito. O Diyos, bagaman marahil ang kapatid na ito ay nahihirapang manampalataya, subalit tinihiling ko po sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon, ang lahat na may mga karamdaman sa oras na ito ay magkaroon po sila ng kapahayagan tungkol dito at maranasan po nila ang lubusang kagalingan mula sa katotohanan ito. And Lord, we thank you. Salamat, Abba. We claim all your promises, lahat ng mga ginawa mo sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo. Ito po ay nangyari na at pinaniniwalaan at pinanampalatayanan po namin. And we thank you also, Holy Spirit, for giving us this revelation. And all of these things we pray in Jesus' name. Yes, maraming salamat kaibigan for joining me tonight. Ang bilis ng panahon. It's 8:32 na. Halos may isang oras na rin po tayo nagsama-sama. And of course, I would like to thank each and everyone who joined me tonight. Or still joining me tonight. Maraming salamat po. Salamat. At dalayan ko po na kayo po ay natuto at sa mga kapatid natin may mga karamdaman, kayo po ay angkinin po ninyo ang inyong kagalingan, ganap na kagalingan. I believe na ito po ay pangako sa atin ng Panginoon. Angkinin natin, di ba? Bakit hindi natin papaniwalaan? Ito po ay binigay sa atin ng Panginoon. Of course, salamat kay Sister Norma Vitales. Salamat po for joining me tonight. Kay Kuya John Paul Songsong. Salamat din kay Sister Linden Macaraig. Kay Sai Pase or Pace. Ang ganda naman apelido ni Sister Sai Pace. Ang ganda, no? Salamat po for joining me tonight kay Kuya Ricky Lucito and of course kay Sister Sally Rayo and Brother Joel. Salamat din kay Sister Rosemary Casocco, Kuya Makoy Alcantara, at Hila Maria and James Kazui. Kay Ate Andeng, salamat po for joining me tonight. Kay Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, salamat po. Sabi ni Sister Dang Mascarinhas, thank you, Lord, for the second greatest blessing you've given us, our healing from Jesus' stripes. Amen. Alam niyo kasi ang greatest blessings natin, dalawa. Una, yung ating salvation. Pangalawa, healing. Di ba sabi ng Psalm 103 sa atin, huwag natin kakaligtaan na ating mga benefits, forgives all our iniquities, who heals all our diseases. Yun po dapat ang hindi natin kinakaligtaan. That's Psalm 103, verses 1, 2, and 3. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Number 1, who forgives all our iniquities. That's salvation. The forgiveness. Who heals all our diseases. Wow, yun po ang greatest blessings natin sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sabi ni Sister Maria and James Kazui. And of course, kay Jonah de la Cruz Velasquez, maraming salamat for joining us tonight. Daloy Noses, maraming salamat po sa inyo. Sister Meng Francisco, thank you po sa inyo. Sabi niya sa napakagandang mensahe, salamat po. Salamat din kay Brother Fidel Gaviola and Sister Gigi Cristobal Mendoza, Sister Raquel Belio Gomez, at marami pang iba. So please po sa mga naniniwala at napagpala sa ating mga pinag-usapan, please pakishare po yung ating gawain tonight at marami pong mapagpala din at maabot sa especially may mga sakit at karamdaman. And of course, sa ngalan po na aking buong pamilya, nais ko iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, that's you. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!